patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Maganda at mabiyayang araw sa lahat ng ating mga kaibigan at mga tagapagtangkilig na walang sawang tayong sinasamahan sa natatanging public service program. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pagbati ng Chow Shanghao at Ho Chaki sa mga kapwa ko Filipino-Chinese sa buong mundo. At ako pa rin ang iyong Agaran Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong, na naghatid ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Tayo ay napapakinggan sa DWBL 1242 AM band at maging sa online viewing, sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lamang ang DWBL live streaming at sa Hilda Ong Agaran Serbisyo Lady. Maaari nyo rin mabalikan ang ating mga past episode sa TV Radio Hilda Ong FB account. Ngayon ay September 5, 2023, araw ng Martes. Bago ang usapan, narito muna ang balitang SSS. SSS pinili ang Land Bank para sa payroll disbursement. Sisiguraduhin ng LBP o Land Bank of the Philippines na timely and efficiently na matatanggap ng higit kumulang 6,300 na empleyado ng SSS o ng Social Security System ang kanilang payroll simula ngayong buwan na ito. Matapos na formal na lumagda sa isang SLA o Service Level Agreement ang LBP na ang siyang magbibigay serbisyo sa direct crediting of salary, allowances, bonuses, provident fund at loan proceeds ng mga SSS employees. Naganap ang SLA signing kamakailan sa pagitan ni SSS President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Macasaet at LBP President and Chief Executive Officer Lynette Ortiz. Sinaksihan ito ni Executive Vice President Elvira Alcantara Resare at Vice President Ninfa Raquel para sa SSS at sa bahagi ng LBP ay sina EBP Liduvido Heron, EBP Alex Lorayes at Senior Vice President Laila Martir. Ikinatuwa ng LBP ang pagtitiwala sa kanila ng pamunuan ng SSS. Ang LBP din ang bangko ng karamihan ng mga kagawaran at mga tanggapan sa pamalaan. Isinabay na rin ang paglagda ng isang MOU of Memorandum of Understanding sa pagitan ng SSS at LBP para sa episyenteng koleksyon ng monthly contribution ng voluntary SSS contributions ng mga empleyado ng LBP. Automatikong ibabawas ng LBP ang buwan ng koleksyon sa payroll ng mga bank personnel na lumahok din sa SSS maliban sa pagiging GSIS member. Nagdiriwang ng kanyang 60th year ang LBP, habang SSS naman ay 66th year ng pagkakalob ng serbisyo sa mga Pilipino. Ngayon na buong buwan ng September 2023 ay pagdiriwang ng SSS o ng Social Security System ang 66th anniversary nito na pangungunahan siyempre pa ni SSSP CEO Rolando Ledesma Macasaet. Isa ito sa mga tatalakayin natin ngayong umaga. Ito dahil kasama natin ngayon si Mr. J. Labadia. Siya ang Head of Media Affairs Department mula po sa SSS. Magandang umaga po, Sir J. Good morning, Doc Hilda at sa tagapakinig po ng ating programa. Isang mabuting araw po sa inyong lahat. Yes po. Una po, ang iyong Agaran Serbisyo Lady ay bumabati po ng Happy Founding Anniversary sa SSS. Sir J, ano ang tema o theme ng selebrasyon ngayong taon? Yes po, thank you Doktora po sa pagbati po.
Sa ngayong taon po, ang anniversary po ng SSS, ang tema po natin ay serbisyong mapagkakatiwalaan, proteksyon maaasahan. So ito pong theme po natin for our anniversary ay naglalarawan po kung ano ang naging mahalagang papel po ng SSS bilang kabalikat ng bawat Pilipinong manggagawa sa pagharap po ng bawat hamon ng kanilang buhay. At para sa 66th anniversary ng SSS, so, siyempre, ang inaabangan ng mga member, ano-ano ang maasahang programa na maaaring makinabang ating mga miyembro? Sa ngayon, Doktora, since ang ating anniversary po ay nagfo-focus po tayo kung paano po natin mas mapapaganda at maaabot po natin ang serbisyo ang lahat po ng ating mga kababayan. Nariyan po yung mga programs po natin katulad po ng Kasangga Collect Program. Meron din po tayong yung mga e-center sa barangay and SSS on Wheels. So ito po yung mga paraan po ng SSS, like for yung Kasangga, para makover naman po natin yung mga member po na hindi sila makover under ng GSIS. Usually po ito yung mga employed po sa ating mga local government units, yung mga job order po, yan po ang covered po niyan. Yung e-center po natin sa mga barangay and SSS on Wheels, ito po ay isang paraan po para maipalapit po natin yung serbisyo natin sa ating mga kababayan. Lalo na yung sa mga malalayong lugar na nahihirapan po silang magtungo sa ating mga tanggapan. So, ang SSS na po ang lumalapit po sa kanila para maserbisyon po natin sila. Gayon din po, meron po tayong mga ongoing programs like yung nilaunch po natin na actually last year pa po ito, yung ating Mandatory Provident Fund or yung Workers Investment and Savings Program. Gayon din po yung ating WIS Plus, yung Voluntary Provident Fund Savings Program. So ito po ay isang retirement savings scheme. So parang dinadagdagan po natin extra layer ng social security protection ang ating mga members. For the Mandatory Provident Fund po, ito po ay qualified po yung ating mga members po na hindi pa po nakapag-claim ng final claim. At yung may monthly salary credit po na higit sa 20,000 pesos. Yung ating mga kababayan naman po, pwede naman po silang mag-avail po pag hindi po sila qualified for Mandatory Provident Fund. Pwede rin po sila mag-avail ng ating Voluntary Provident Fund as at least 500 pesos lang po yan, minimum per month. So kailangan lang po is mag-enroll po sila sa ating program through online po. So ang advice po natin is mag-enroll po sila sa my.sss. So, kailangan nila mag-enter talaga sa my.sss? Yes po, oo po. Yung ating program po na yan sa WIS Plus po is available po yan. Enroll lang po sila sa online para makapag-umpisa na po sila maghulog ng kanilang Voluntary Provident Fund. Paano ang measurement na ginagamit ng SSS sa satisfaction level ng mga members o kung nararamdaman ba nila ang mga serbisyo at programas para sa kanila? O kung sa meron bang sumusulat, nagko-complain o kaya mismo pumupunta doon? Paano nyo nalalaman na satisfied ang mga members sa mga ginagawa natin, yung mga proseso, lalo ngayon, naka-online lang application. So, hindi na nila kailangan pupunta sa tanggapan ng SSS. Yes po, Doktora. Meron po tayong tinatawag na yung ating CRMS, Usap Tayo. So, yung ating mga members, kung meron po sila mga follow-up, mga opinions or suggestions, pwede po nilang bisitahin po ang ating CRMS Usap Tayo portal. So, kailangan lang po nilang mag-register dito sa ating portal at maaari po silang makapag-follow up ng kanilang mga application for benefit claims. O kung di naman kaya ay may mga suggestions po sila or kung meron po silang mga observations po regarding sa service po ng SSS. Welcome po ang kanilang mga opinions or suggestions so para po mas mapabuti pa po natin ang ating pagseserbisyo sa ating mga members. At sa unang taon ng Marcos administration, ano ang masasabi na naging major accomplishment ng SSS? Kung last year doon sa ating 65th anniversary, ako po ay mapalad po dahil at least nakaharap ko mismo si ating Presidente Marcos. Kumbaga, siya po ang nag-abot ng Balikat ng Bayan Award. So, meron po bang
mandato o meron bang gustong hiniling ang ating presidente na ano pa mas ibigay sa ating mga miyembro? Dahil po ang ating tema po natin is for this anniversary nga po, yung gaya po ng nabanggit ko po is yung para mas mapaganda, mas maramdaman po ng ating mga kababayan yung serbisyo ng SSS. Patuloy po nating kinakampanya yung ating mga programs. Like for example po, meron po tayong mga ongoing po na mga condonation programs para po sa ating mga business and household employers. So kung sakaling meron po silang mga hindi nababayarang contribution, pwede po sila makipag-ugnayan po sa ating mga accounts officers sa nakakasakop na branch po nila para ma-assistyan po sila kung paano po makapag-avail nitong mga programs po na to. Meron din po tayo para sa mga individual members yung ating Consolidated Loan Penalty Program. So online din po ito. Kung meron po sila mga loans na hindi po nababayaran na matagal na, pwede po nilang mag-apply online para makapag-avail nitong program. Para ang penalty po, yung corresponding penalty is makokondo na po yan. Meron din po tayo na nung ating nakaraang taon, pinagmamalaki po na ng SSS na nakapag-release po tayo ng 242 billion po na benefit disbursements. Mula po yan nung January. Yan po ang ating isa sa mga milestone po ng ating pagseserbisyo po sa SSS. Gayon din po, meron po tayong yung contribution subsidy program. So kung meron pong mga local government units na voluntary gusto po nilang sagutin for at least 6 months yung mga, for example, yung mga members po nila o yung mga gusto nilang mga napili po nilang mga recipients po na member na gusto po nilang bayaran yung SSS, pwede po sila makapag-avail po nitong program po natin. At isa sa inireklamo ng mga SSS members ay ang masungit ng pakikiharap o pag-entertain ng mga SSS personnel sa kanila. Meron naman ang which is nasa YouTube channel ko na pinapabalik-balik sila bakit hindi raw ikumpleto. Let's say kung ano unang punta nila at ano yung ipinigay nila ng mapapeles nila. And then sana, bakit daw hindi sinasabi lahat na kapag isa-isa sinasabi and then pagbalik niya, tapos sabihin na naman, ay may kulang ka pa. So paano natin i-handle at bigyan solusyon ito ng SSS? Unang-una po, humingi po kami ng paumanin or paunawa po sa ating mga members po kung may mga pagkakataon po na ganun po na sinasabi po nila na nagpapabalik-balik. Pero yung ating mga frontline service personnel naman po ay trained naman po sila kung paano po mag-handle ng ating mga members at sinisiguro po natin na yung lahat ng mga kinakailangan po nilang isumite regarding sa kanilang application, ibibigay po namin ng malinaw doon sa ating mga members, maipaliwanag po natin. Kung sakali naman po may mga pagkakataon na gayong nga po nabanggit ninyo na bumabalik po siya, siguro baka doon sa kanilang mga dinalang document is hindi rin po nila na susuffice or natutugunan kung ano po yung dapat po nilang isubmit. Pagka ganun po kasi talaga pong in-excess po natin kung ano po yung dapat na kailangan pong isubmit para talagang ma-process po natin ng maayos yung kanilang claims. At saka doktora, yung ating mga claims naman po, almost lahat naman po is available online. So, nakalist naman po doon sa ating website yung mga requirements mo na dapat po nilang isubmit. So, kung meron man pong dapat pumunta sa branch, kung siguro pagka may mga special cases lang po na, for example po, magpa-follow po sila. Yun po. Tapos, paano naman itong mga problema ng mga, sabi natin, kasambahay. Tapos, hindi sila binigyan ng kanilang amo ng mga maayos na sweldo. Tapos, yung benepisyo, hindi lang SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Ito po, tapos, hanggang sa pinaalis na sila, maaari po bang mahabol ng SSS ang mga benepisyo para sa nasabing kasambahay?
Yes po, Doktora. Actually, yung ating coverage po ng ating mga kasambahay, nagsimula pa po yan noong September 1993. So kung meron po tayong mga kababayan po na naging kasambahay po sila at wala na po sila dun sa kanilang employer, pwede naman po silang magsadya po sa ating mga branches po para magpa-assist. Meron po tayong mga accounts officer na pwede pong mag-assist po sa kanila, i-interview po sila para magawan po ng action. Ang ginagawa po ng ating office po dyan is binibisita po yung ating mga household employers para for investigation po kung ano po yung magiging basis po nung yung claim po nung ating household helper po na nag-file po ng complaint. Kung mas maigi po yung ating mga household helper po, mga household employees po, na kung meron po silang proof kung ano po yung naging sweldo po nila, pwede po nilang dalhin po dun sa ating mga office po, sa mga branch office para maging reference po kung kailangan po nating padalan po ng billing letter yung kanilang household employer, since ito po ay isang mandatory po na tungkulin po ng mga household employer na dapat po ay hulugan po nila ang SS contribution ng kanilang mga kasambahay po. At Sir Jay, isa sa sa YouTube channel ko na sila daw ay nagreklamo daw sa SSS. Ito ay company employee. And then may kaltas ang sweldo, hindi binabayaran hanggang sa nagreklamo daw raw siya sa NLRC, syempre sa SSS. Ngayon, sa tinagal-tagal daw, nagsara na raw ang kumpanya. Kapag nagsara na ang kumpanya, wala nang habol? Meron pa din yan, Doktora. Usually kung halimbawa po ang company po, yung corporation po, ine-exhaust po natin yung ating mga reference. Nag-check po tayo kung sino ba yung mga board members or yung mga pwede po natin padala po ng notice na meron po silang dapat na isettle po sa SSS. So lahat po ng paraan po is kahit na po yung company po ay nagsara, in-exhaust po ng ating mga accounts officer yung mga dapat po natin gawin para mahabol po natin kung ano po yung dapat na bayaran po na which is due, dahil karapatan po ito ng ating mga empleyado na mabayaran yung kanilang social security contribution dahil ito po ay kanilang pinaghirapan naman po. So pag sa corporation, ang habol na SSS sa mga incorporator. E di kapag ka single proprietor, doon sa mismong may-ari ng kumpanya, kahit na lugi siya, kahit na nagsara siya, hahabol pa rin si SS. Yes po, chine-check po natin yan. At saka kung halimbawa naman po ang ating mga employers po, dahil usually kapag hindi sila nakapagbayad on time, dahil minsan may financial difficulties, lalo na po itong nagkaraang pandemya, meron po tayong mga ongoing na condonation penalty program. So kung halimbawa po meron po silang mga hindi nabayaran na contribution at nag-incur na po na ito ng penalty, makipag-ugnayan lang po yung ating mga employers po sa ating mga accounts officer para ma-assistan po sila. Pwede po nilang bayaran po yung kanilang contribution ng mga empleyado na installment or in full, at saka yung penalty po makokondone na po ito. So ito po ay isang paraan para mapagaan din naman po sa part ng ating mga employer para mabayaran nila yung contribution ng kanilang mga employee. Kasi sila po ay ating tinuturing na ating mga partners po sa pagpo-provide ng social security protection. Kapag kasambahay ay nagstay ng less than 6 months lang, dahil kadalasan mga kasabay na hindi ito matagal eh. Kung let's say 6 months or 3 months lang, tapos di sila nagbigay ng, ayaw nila magbigay ng personal information, ito din po ba, dapat pa rin ba, obligado pa rin ba ang kasambahay yung household employer na i-contribute kung talaga wala naman binigay at tapos na umalis pa? Yes po, Doktora, dahil ito po ay mandatory, so dapat po yung kanilang mga kasambahay, dapat po in-advise po namin na ibigay po nila yung kanilang information. Kasi po once po na nagkaroon ng mga complaints, regardless po kasi kung ilang buwan lang po nagtrabaho po yung kasambahay, dapat po hinuhulugan pa rin po itong contribution po nila.
So yung ating mga household employees, dapat po ini-inform nila yung kanilang employer para din po sa kanila yon. Hindi lang naman po ito na parang sagabal, kundi ito po isang ating obligasyon po dahil mandatory po ang coverage po ng mga household employees. So far po sa ngayon, ano ang bracket sa... Kasi ang natatandaan ko, kapag ang kasambahay, ang sweldo niya ay 5,000 and below, dapat 100% sagot ng household employer. Pero alam ko sa ngayon, meron na 7, 8, 10. Pagka ganyan, meron na bang employee share and employer share? Tama po kayo, Doktora, dun sa binanggit po ninyo. Kapag ang sweldo po ng kasambahay ay below 5,000 po, yung corresponding contribution or SS contribution, easy shoulder po ito in full ng kanilang employer. Kung above 5,000 na po, meron na pong share yung employee, meron na rin pong share yung employer. Paano ba ang nagiging pagtutulungan ng SSS at ng DOLE, Department of Labor and Employment, pagsisiguro ng benepisyo ng mga kasambahay alinsunod sa itinatana ng Kasambahay Law o Republic Act number 10361? Yun po, para po sa mga kasambahay po, nire-require po natin sila na yung po, mag-register po, kumuha ng SS number, which is kaya na po natin gawin yan through online. Ang isa sa mga hakbang po ng ating SS ng ating tanggapan po, meron po tayong mga accounts officers na nagbabahay-bahay sa mga barangay or mga subdivisions or villages. Pupuntahan po natin yung mga lugar po na yan para i-check kung yung mga kasambahay po ng bawat residente po nila ay nire-report po nila sa SSS. So yun po yung isa sa mga measures po natin para yung tugon po natin bilang pagsunod po dun sa batas ng Kasambahay Law. So, ibig ko sabihin, Sir Jay, yung race natin, yung run against contributor evaders, ito hindi lamang sa mga kumpanya. Kasama din ito sa mga villages, kung bagat inaalam ninyo kung bawat bahay, kung may kasambahay, kung nagbabayad sila. Yes, Doktora, tama po kayo. Yung ating race, isa din po sa, hindi lamang po yan ay limited doon sa mga regular employers, pati na rin po doon sa mga household employers po. Subject for race visitation din po sila kung sakaling yung may mga initial visits po tayo sa kanila na hindi pa rin sila nagko-comply. Sa ilalim ng Kasambahay Law ay inatasan ang pagpaparehistro ng mga kasambahay. May datos na po ba ang SSS kung ilan na nakarehistro sa iyong ahensya? Yes, Doktora. As of July 2023, yung ating mga household employees na pumapatak na po sa 83,758 yung ating mga registered po na household employees. So, masasabi po natin na I think hindi rin po lahat pa po nakakapag-apply for SSS. So, itong number na po, ito lang po yung naka-record po sa amin. So, maaaring meron pa pong iba na hindi registered. So, inihimok po namin, in-encourage po namin yung kanilang mga household employers na i-encourage po yung kanilang mga kasambahay na magkumuha ng SS number. Kasi hindi naman po ito na, for example, iniisip kasi nila is deduction sa sweldo nila. Pero ang isipin po natin is ito po ay para din po sa kanilang future. So for example po, in the long run, kung magretiro na po sila, makapag-avail po sila ng kanilang retirement benefit. O kaya naman, while working, nagkasakit po sila, makapag-avail po sila ng ating mga benepisyo like sickness benefits. Pero kanina, di ba nabanggit ko sa'yo, karaniwan na walang dokumento ang mga pumapasok na kasambahay, dala na rin ng kahirapan sa buhay. Ano ang remedyo ng SSS sa mga ganitong sitwasyon, lalo pa hindi naman sila pwede i-deny ng membership? Let's say kapag nag-file ang employer niya, gagawin nila, siyempre ibibigay nila yung pangalan. At ang SSS ay humingi po ng 2 government ID. Eh kung kasambahay, wala talaga mga ID yan. So ano ang dapat ipakita ng kasambahay? Yung ating pagkuha po ng SS number, like for example po sa ngayon, kung wala po silang available na mga documents na maipakita, pwede naman po
silang kumuha ng SS number kasi yung once na makakuha sila ng SS number, for the meantime, ang status po inyon is temporary. Pero in the long run, para makapag-avail po sila ng mga benefits or loan privilege, dapat po mag-submit po sila ng mga documents. So, once na ma-issuehan po sila ng SS number, ito po ay lifetime na. So, pwede na pong gamitin yan nung household employer para hulugan yung kanilang contribution. Ngayon po, kung sa documents po, wala po silang maipakita na yung ating primary documents like birth certificate, yung mga gano'n po, passport. Meron naman po tayong other list ng mga secondary documents na pwede po nilang isubmit para ma-convert po yung kanilang temporary SS number into permanent. So, nasa ating website naman po iyon, nakalist naman po doon yung mga other documents na pwede po nilang i-present po sa ating office para ma-convert po yung into permanent status yung kanilang SS number. So kasi di ba pagka mag-request ang SSS number through online, kadalasan tinatanong lang naman niya yung buong pangalan, yung given name, middle name, and surname niya. And then, kailan ang date of birth niya, tapos sino mga magulang niya. Yung ganito muna ay i-fill up nila, and then makakatanggap na sila ng SSS number. So, para dito sa SSS number, yun ang gagamitin ng household employer na bayaran ang contribution ng kanyang kasambahay. Pwede na yung ganito. Yes po, Dr. Pero in the long run po, ina-advise po natin na mag-submit pa rin sila ng mga documents, required documents para ma-convert po natin into permanent kasi hindi po sila makakapag-avail ng mga benefits kung halimbawa temporary lang po yung SS number. So, ito lang po ay binibigyan po natin, kumbaga parang palugit lang po sa ating mga member na wala pang available na documents. Hindi, ito naman para sa household employer para hindi naman sila magkaroon ng problema sa SSS dahil hindi naman sila ang ayaw, di ba? Ayaw lang mag-provide ang kasambahay. So, ang may tuturo natin sa mga nakikinig at mga nanonood ng mga household employer, kung wala talaga maibigay yung kasambahay, if mag-ano pa rin kayo, online kayo sa website ng SSS, fill up po ninyo yung mga kadalasang pangalan, address muna dyan sa inyo, kung saan siya nagtatrabaho, at sino magulang niya, kailan tapos, may SSS na bayaran na niyan. Pero sabihin pa rin ninyo sa iyong kasambahay, pag ayaw pa rin ninyo magbigay sa akin ng yung mga dokumento, birth certificate, kapag kayo ay nabuntis, o sabihin natin, kayo ay maglo-loan, salary loan, wala kayong makukuha dahil di kayo nagbigay ng iyong birth certificate o yung identification ID. So, ganun ang magiging, ganun ang magiging proper na sabihin ng mga household employer sa kanilang kasambahay. Opo, lagi po natin titignan kung ano po yung advantages nung makukuha po natin sa pagiging member ng SSS. Hindi po ito yung parang para lang po na parang nahihirapan po tayo na ayaw natin since ito po ay mandatory. Hindi naman po ito ini-impose ng government kung wala naman po talagang benefit na makukuha. Ito rin po ay para sa future din po ng ating mga kababayan. O para kasi kaya nililinaw ko para walang masabi mga household employer. Kaya di ako naghulog dahil wala sila binigay sa akin ng mga birth certificate, yung kinakailangan ng SSS. So hindi po yan magiging excuse sa household employer. Gawin ninyo yung nararapat dahil yun nasa batas yan, kailangan ko ninyong bayaran ang kanilang SSS contribution. Kasi lagi ko sinasabi, let's say kung pumasok siya ng August, so September na ngayon, so itong September, babayaran na ninyo yung kanyang contribution nung pumasok siya ng August. Tama po ba? Yes po, Doktor. Tama po. So dapat po lahat po ng ating mga household employer talagang in-encourage po nila yung kanilang mga kasambahay na mag-register. Ngayon kung meron po na pagkakataon na nahihirapan po sila mag-online, pwede naman po silang magpunta sa ating mga branches. May e-center po tayo doon na pwede po mag-assist sa kanila para paano makapag-register. Kasi yung employer din po, kailangan din po nila mag-register para po, yun ang gagamitin din nilang number para mag-remit po ng contribution ng kanilang mga employees. Oo, nabanggit mo pala Sir Jay,
yung household employer ID number, hindi kaparehas doon sa kanyang dating SSS number kung siya ay dating empleyado at meron talaga siyang SSS ID number, hindi yun nagagamitin niya as household employer. Opo. So talaga separate, kailangan mag-apply siya ng another SSS number as household employer. Opo, meron po tayong ini-issue po na SSS number for that po. So siyempre sa mga hindi nakakaalam, ano-ano ang benepisyo ba ng SSS ang maaari makuha ng isang kasambahay? Katulad po, Doktora, ng ating mga regular employees, yung ating mga kasambahay, since they are also considered employees under the employment po ng kanilang mga household employer, same benefit din po yung makukuha nila. Like sickness, kung magkasakit po sila, maternity, kung manganak or disability, kung nabalda po sila, unemployment, meron din po yan. Retirement, funeral, and death benefits po. Gayon din po, meron din po silang ma-avail din ng loan privilege. So, for example po, naka 36 months po sila, pwede po sila mag-file for salary loan po. Like, for example po ngayon, nagkaroon po ng mga nagdaang kalamidad or bagyo, kung qualified po sila for the calamity loan po na ongoing na ino-offer po natin, pwede po sila mag-avail po. Oo, at sino-sino yung pwede i-consider as kasambahay? Yung mga tagalinis ng bahay, tagaluto, yung gardener, ang driver. Yes po, consider po sila mga kasambahay, yung mga tagaluto po, yung ating mga maids, yung ating mga gardeners po, yung ating mga drivers, yan po yung ating consider na mga kasambahay po. Yung family driver kasama? Yes po, Doktora. Kasama po yan. So kasama din ang kasi kadalasan may family driver, sila tagahatid sundo ng mga bata sa school. Yes po, Doktora. Consider din po silang kasambahay po. Ayun. At least, ayan naitanong ko na kung sino-sino. Alam po ninyo, ayun sa SSS, so far, kung ano ang benepisyo daw nakukuha katulad sa atin, mga employer o sa mga namamusukat po sa company. Pero isa sa kagandahan dito sa kasambahay law, kapag sila ay na-aksidente, inutusan po ninyo sa pamalengke, o tapos may nangyari na aksidente, sila ay pagkapinasok po ninyo sa government hospital, no balance billing yan, walang babayaran. Ang employer, walang babayaran kung pinasok po ninyo sa government hospital. Yan ang isa sa magandang benepisyo dito po sa kasambahay law. And then dito naman sa SSS, yan nga po sa ating mga kasambahay, ito naman ay para sa inyong future. Para at least kung tumanda man kayo, meron kayong maasahan, meron kayong makukuha nga pension kapag kayo ay na-reach na ninyo ang 60 years old. Opo, tama po yan. Lalo na po yung ating mga yaya. Usually po, yan yung mga nag-aalaga ng mga anak mula pagkabata. Minsan kahit na nag-asawa na po ba, sila pa rin yung naging kasambahay po nila. Kasi syempre ganun po yung ating, gusto natin yung tiwalang-tiwala po tayo dun sa ating mga kasambahay. So pag tumanda po yung ating mga household employees, pag kailangan po nilang magretiro na, mayroon po silang makukuhang benepisyo po sa SSS. Kapag kasi ngayon, uso na ngayon yung kasambahay na uwian. So, sa loob ng, kumbaga, once a week o twice a week, nandun isang araw, maglalaba. Tapos, babalik siya another day para sa mamamalansya. So, ganun, hindi sila yung naka-home base. Ito din po ba, obligado din nung nagpapalaba sa kanila? Kung ano naman po, based naman po tayo dun sa kung magkano yung kinikita, pwede naman po silang i-cover din as household employees din po. Household employees o magiging voluntary contributor sila ng SSS? Kasi kung ano naman po, kung minsan lang naman po, may mga ganun po kasi na cases na parang on-call lang po ba yan? Pagka ganun po, pwede naman po silang mag-self-employed pagka ganun po. Kasi baka mayroon naman din po silang ibang pinapasukan. Employer, oo. Po. Pagka ganun po, marami silang pinupunta ng ibang bahay. Siguro sa loob ng isang linggo, baka tatlong household employer pinupuntahan niya.
Opo, opo. So bahagi nito, Sir Jay, nais ko po meron po ba kayo mga mensahe o announcement sa ating mga kababayan, sa ating mga miyembro, o ano ang meron bang events sa SSS? Yes po, Doktora. Gaya po ng nabanggit po natin kanina, ang SSSS po ay nagse-celebrate po ng ating ika-66th anniversary po ngayong buwan ng September. So ang September po ay kino-consider po natin na Social Security Month. So ating pinapaalalahanan din po natin ang ating mga members na kung meron para po sa tamang impormasyon o updates po about the SSS programs, ano po yung ating mga announcement po, lagi po nilang subaybayan ng ating Facebook page. Nariyan din po yung ating yung sa Twitter po, nandiyan din po tayo, yung sa Viber. So lahat po ng information, visit lang po nila yung ating mga social media pages for the correct information. At para din po sa ating mga kababayan, yung mga affected po ng ating nakaraang bagyo, meron po tayong mga ino-offer po na calamity loan. So you just have to register po sa ating website sa my.sss. Then makikita po ninyo kung ano po yung mga kung qualified po kayo for the calamity assistance package po na ating ino-offer sa ngayon. And then, yun po, para po sa ating mga members, lagi po nilang subaybayan din po. Meron po tayong weekly program po sa ating Facebook page live. Meron po tayong Usap Tayo Live po tuwing Thursday po yan, around 11 to 12 po ng umaga po yan. Thank you po, Doktora. Maraming salamat po, Sir Jay. Thank you. Muli po, ang nakasama po natin ay si Sir Jay Labadia. Siya po ang Head of Media Affairs Department mula po sa SSS. Kung meron po kayo mga katanungan o gustong linawin ng mga bagay-bagay, huwag kayong makatubilin magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po na ipaparating namin ito sa SSS. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng SSS na kayo ay mapaglikuran dahil nais ng SSS na bawat Pilipino ay protektado. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:12 ng umaga, kaugem sa bihon sa aking. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, pasadaan natin ang mga headlines na mga mahalagang balita dapat ninyong malaman ngayong araw na ito, araw ng Martes. Back to the WBL studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.